Alam niyo po ba dito sa Amerika ay libre ang pagkain ng mga bata sa school at libre din ang transportation nila papunta ng school. May mga bus na sumusundo sa kanila, no? May mga bus na designated sa iba-ibang area na nagpipick up sa mga bata every morning at saka in the afternoon hinahatid sila. So may mga time, may mga specific time, may schedule yung mga bata kung anong oras sila pipick upin. Pag yung mga bata na miss lang ng 5 minutes, no, dito sa area ko, iniiwanan na sila ng bus minsan kasi maraming mga batang sinusundo. So, kailangan talaga is on time kapag ihihintayin mo yung bus. Ano? So, may mga option naman din. Yung mga magulang din na drop off din yung mga anak nila sa school. Ano? Kasi ang start ng school dito is 8 to 3. Kasi minsan talaga ang bus napakaaga. Minsan 6 o'clock lang. Nakagigising na yung mga bata, nag-aantay na sa bus. So, yung iba, syempre, mga ano yung mga bata na ayaw maggising ng ganung kaaga. So, yung ibang mga magulang, hinahatid na lang nila yung mga anak nila. At saka yung pagkain dito libre, yung mga bata, no? Kung kinukumpara natin sa Japan, yung pagkain, dito rin ganun din, no? Ay standard din talaga yung ano nila dito sa pagdating sa pagkain sa mga bata. Dati noon, nag-start ako dito sa school din, ano. Nag-start ako diyan sa cafeteria din. Nag-ano ako diyan, ilang years din ako nag-serve diyan sa mga estudyante sa kusina. So, kung kukumpara mo talaga, no, napaka-healthy ng mga kinakain ng mga bata. May by portion din kasi, no, meron silang may protein din, merong carb or may milk, no. So, talagang ano yung pagkain nila, healthy. Kaso lang ang mga bata, masiselan. Minsan magsiserve ka, no. Ako nang hihinayang sa totoo lang, no, nung nag-start ako doon sa school na yon. Nanghinayang ako sa mga pagkain, yung mga mansanas, kinakagatan lang ng isa, tapos itinatapon na, no. Ang dami mga pagkain na sasayang, napupunta sa disposal, kasi hindi naman pwedeng ipamigay na yun kapag na-touch na ng mga bata yung pagkain, no. Hindi na pwedeng ipamigay, itinatapon na talaga, nilalagay na sa disposal o kaya sa garbage, hindi na pwedeng kunin kasi yun bawal sa kanila yung dito, masyadong maselan sa baka maano daw yung bata, magkasakit kapag ganun. So hindi ka guys sa Pilipinas, manghihinayang ka talaga. So sobrang hihinayang ako, iniisip ko noon nung nakikita ko yung mga pagkain sa school na nasasayang, masabi ko ang daming mga bata sa Pilipinas na makapag-aral, nakakapag-aral na minsan hindi nakakakain, gusto lang makatapos ng pag-aaral. Dito sa Amerika, napaka-spoiled ng mga bata, ang dami talagang pagkain,